Hello, bago magsimula, kamusta? Kung bago ka pa lang dito sa aking munting channel, baka pwede kang mag-subscribe at click na din ang notification bell para updated ka sa mga susunod na story. Thank you! Nakakaiyak! Nakakakilig! Nakakatawa! Nakaka-inlove! Dear MOR! Recap. Dear MOR, isang magandang tanghali sa inyo Popoy at Asmin. At ganun na rin sa lahat na nakikinig ngayon. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Lawrence. 35 years old. Matagal na akong gustong magpadala sa inyo ng sulat pero dahil sa mga nangyari ay hindi ko alam kung saan ko uumpisahan. O di kaya saan ko tatapusin ang lahat. Popoy at Asmin, simpleng lalaki lang ako na may simpleng pamumuhay. Nagtatrabaho ako bilang supervisor sa isang pribadong kumpanya habang ang asawa ko namang si Heidi ay HR manager sa hotel. 5 taon na kaming kasal at hanggang sa mga panahon na yun ay wala pa rin kaming anak. Napag-usapan kasi naming dalawa na kapag malaki-laki na ang ipon namin ay saka na kami mag-aanak. Iyon ang ginawa kong goal para pagbutihin palalo ang pagtatrabaho ko, Popoy at Asmin. Marami nga ang nagsasabi na napaka-workaholic ko daw. Sub-sub sa trabaho pero palagi kong sinasabi na kailangan ko itong gawin para sa pamilyang bubuin namin ni Heidi. Kung ang iba ay napapabilib sa kasipagan ko, may mga iba naman na nagsasabing maswerte sa akin ang asawa ko. Pagdating kay Heidi, hindi ko ramdam yun. Habang tumatagal kasi Popoy at Asmin, nararamdaman kong lumalayo ng lumalayo ang loob ng asawa kong si Heidi sa akin. Para bang nanlalamig. Hindi ko na maramdaman ang init ng pagmamahal niya. Love, ikaw muna mag-grocery ha. Wala akong oras ngayong weekend eh. Akala ko ba ikaw na? Saka saan ka pa pupunta? Ay, nakalimutan mo na naman. Di ba nagpaalam na ako sa'yo nung Thursday? Sabi ko magsiswimming kami nila Sheila sa resort. Alam mo na, pampatanggal ng stress. Sheila? Di ba nagbakasyon siya sa probinsya nila? 1 week nga ang leave niya, di ba? Bumalik na siya kahapon lang. Kaya sasama na siya sa amin ngayon. Ibig mo sabihin, 1 day lang siya sa Pampanga? Oo, ewan ko dun. Medyo magulo talaga isip nun eh. O sige na, magbibihis na ako sa kwarto. Maglista ka na lang ng kailangan mo dito sa bahay ha, para makita ko kung ano pang kulang. Sige, mamaya. Swimming? Teka, parang paalam niya sa akin nung isang araw, magka-club lang sila. Bakit biglang swimming na ngayon? Cellphone ni Heidi yun ah. Saan ba nakalagay yun? Baka nandito lang sa may sofa. Ito. Sa ilalim pala ng unan. Saka naman nawala. Sino kaya yung tumawag? 4 na missed calls ah. Martin? Sino si Martin? Tingnan nga. Bakit mali yung password? Ulitin ko. Bakit mali pa rin? Binago niya? Bakit niya naman babaguhin? Love, nakita mo ba yung cellphone ko? Hindi ko mahanap sa bag ko eh. Nasa akin. May tumatawag sa'yo si Martin. Sa kanya yata tong 4 na missed calls. Bakit iba yung password ng cellphone mo? Kasi medyo madaling hulaan yung luma ko kaya iniba ko na. Akin na. Hindi. Ibigay mo sa akin yung password at ako yung magbubukas. Bakit? Lauren, cellphone ko yan, hindi sa'yo. Bakit ayaw mo ibigay yung password? Bakit gusto mong kunin? Kahit kailan naman hindi ko pinakailaman yung cellphone mo ah. Tapos gagawin mo yan sa akin ngayon. Ibigay mo sa akin yung password, titignan ko. Aalamin ko kung sino ba tong Martin na to. Wala lang yan. Kasamahan ko lang yun sa trabaho. Sigurado ka? Kung kasamahan lang, ibigay mo sa akin yung password ngayon. Bilisan mo. Hindi ka aalis ng bahay hanggat hindi ko natitignan ang laman ng cellphone mo. 0804. 0804.
Kay Martin nga lahat galing ah. Lawrence, akin na nga yung cellphone ko. Sandali lang, hindi pa ako tapos. So hindi pala talaga si Sheila yung kasama mo. Dahil base dito sa huling text niya, tinatanong niya kung nasan ka na. Hindi na nga raw siya makapaghintay na makasama ka eh. Heidi, tatanungin kita ulit. Sino si Martin? Kaibigan ko. Kaibigan? Babe, I miss you. Tapos kaibigan? Sino niloloko mo? Umamin ka na, Heidi. Gusto ko sa'yo mismo marinig. At wag na wag kang magsisinungaling dahil huling-huli ka na. Gusto mong malaman ng totoo, ha? Ito ang totoo, Lawrence. Oo, may lalaki ako. May iba na ako. Ayan, masaya ka na, ha? Kailan pa, ha? Kailan mo pa ako pinagmumukhang tanga? Simula nung nawalan ka ng oras sa akin. Simula nung mas minahal mo yung trabaho mo kasi sa asawa mo. Simula nung pinabayaan mo ko. Pinabayaan? Paano? Lahat binigay ko sa'yo, Heidi. Nagtatrabaho ako na mabuti para sa kinabukasan natin. Yun ba ang pagpapabaya sa'yo? Oo! Dahil wala ka ng ibang ginawa kundi magtrabaho. Sige nga, tatanungin kita, ha? Kailan tayo huling nagbakasyon? Nagkausap ng masinsinan? Nag-sex? Hindi mo maalala, di ba? Kaya ka nagloko, ganun ba yun, ha? Kaya ka naghanap ng iba. Hindi mo man ako kinausap para nalaman ko na may problema na pala tayo. Kailan pa ba yun, ha? Hindi ka ba makaramdam? Hindi naman yun yung pinupunto ko dito eh. Imbis na nagpakasasa ka sa ibang lalaki, sana kinausap mo ko. Sana sinabi mo sa akin na nagkukulang na pala ako sa'yo. Kasi babawi naman ako eh. Pero ano pa bang magagawa ko? May iba ka na eh. Ano? Napupunan ba niya yung pagkukulang ko sa'yo ha? Nag-sex na ba kayo? Mas magaling ba siya kaya tinutuloy-tuloy mo na yung kalandian mo? Huwag mo akong masasabihang malante, ha? Anong gusto mo sabihin ko ha? Keep up the good work? Magaling ka? Tapos papalakpakan ka, ganon? Kung may kasalanan kung bakit ako naghanap ng iba. Pinabayaan mo ko, Lawrence. Matagal ka nang hindi nagiging asawa sa akin. Ang ibig sabihin sa'yo ng pagiging asawa, Heidi? Kasi ako kahit kailan, hindi ako tumingin sa ibang babae. Hindi ako nagloko kasi mahal kita. Ayaw kitang masaktan. Hindi ako perpektong tao, alam ko yun. Pero kung talagang mahal mo ako, dapat tinanggap mo yun. Hindi yung hahanapin mo sa ibang hindi mo nakita sa akin. Popoy at Tasmin, ilang araw akong nagpakalasing pagkatapos ng pag-uusap namin yun. Madaling araw akong umaalis ng bahay at madaling araw na rin akong umuwi. Hanggat maaari kasi ay ayokong makita si Heidi. Ilang beses niya akong pilit kausapin pero ako na ang umiiwas. Ayokong dumating ako sa puntong masaktan ko pa si Heidi ng pisikal nang dahil sa galit ko. Kaya dinadaan ko na lang sa pag-inom ng alak ang lahat ng nararamdaman ko. Gusto kong gumanti. Gusto ko siyang masaktan. Pero hindi ko alam kung papaano. O kung yun ba talaga ang gusto kong gawin. Loko-loko yun. Iniwan ako mag-isa dito. Kaya ako nga sila tinawagan para may makasama. Si Alisa naman agad. Yan na naman ba itong tumatawag sa akin? Ano mo problema ng babaeng to? Bahala ka dyan. Basta ako, iinom lang ako dito ng iinom. Sir! Sa pa nito. Salamat. Naman lang. Di naman makaramdam to na ayoko nga makipag-usap. Ayan, hindi ko lang kung makatawag ka pa. Aray! Ay, miss, okay ka lang ba? Nasaktan ba kita? Hindi. Napaso ako eh. Ha? Napaso ako dyan sa init ng ulo mo. Joke lang, masyado ka naman seryoso. May nakaupo ba dito? Wala. Good. By the way, I'm Sandra. Lawrence. So, Lawrence, wala kang kasama? Kanina meron pero iniwan na nila ako dito kaya eto, umiinom ako mag-isa. May problema ka, no? Halata ba sa mukha ko? Medyo. Parehas lang pala tayo eh. Mag-isa lang din kasi ako dito. Paano naman kasi yung kadate ko, ininjan ako. Napangitan yata sa akin. Sa'yo? Napangitan? Bulag yun. O kaya naman bakla. Baka nga. Kanina ko pa nga dinidikit-dikitan eh. Parang naaasiwa sa akin, kaya siguro tama ka. Hindi yung tunay na lalaki. Hindi talaga yung tunay na lalaki. Kasi kahit sinong lalaki, maa-attract sa'yo. Tingnan mo nga oh, yung mga tumitingin sa'yo dito. Ibig mong sabihin, pati ikaw, na-attract din sa akin? Oo naman. Ang manhid ko naman kung hindi, di ba? Baka naman dahil lang lasing ka na. Mukhang marami ka nang niiinom eh. Nagpapakalasing ka?
Medyo. Para makalimot. Unless may iba kang alam na gawin para makalimot ako. Well, ano ba yung iniinom mo? Parang gusto ko rin yan eh. Masarap ba yan? Gusto mo i-order kita? Patikim muna, baka kasi hindi ko magustuhan eh. Sige. Okay ito. Kuha mo. Ayoko niyan. Gusto ko dito. Masarap nga. Pwede pa subok? Saan? Kung saan pwede. Bakit ka natatawa dyan? Sa dami ko nakilalang babae, kakaiba ka. So ano, nakalimot ka ba? Sobra. Alam mo, ngayon ko na lang ulit naranasan yun. Ano? Teka, seryoso ka? Ibig mong sabihin boring ang sex life mo? Parang ganun na nga. Pero, Sandra, gusto ko lang malaman mo na may asawa na ako. Alam ko. Paano mo nalaman? Actually, kanina pa kita pinagmamasdan sa bar. May kasama ka pang 2 lalaki, di ba? Tapos, narinig ko, pinag-uusapan yung asawa mong nagloko. Kaya nung umalis sa mga kaibigan mo at nakita kita mag-isa na, nag-first move na ako. Because I like you. Kahit may asawa na ako, ayos lang sa'yo? Oo naman. One night stand lang naman to, di ba? Unless, gusto mo ng kalaro, game ako. Hindi ka mabobore sa akin. Napatunayan ko na yun sa'yo kanina, di ba? And besides, nagloko ang asawa mo. Ano, siya lang ang may karapatang magsaya? Di ba dapat ikaw din? Sa bagay, may point ka. So, kung gagawin natin to, laro lang. Oo, laro lang. Walang seryosohan. Sabi nga ni Anne Curtis sa No Other Woman, just kiss me and don't you dare fall in love with me. At doon na nga nag-umpisa ang lahat, Popoy at Tasmin, nang dahil kay Sandra ay nakalimutan ko kahit saglit lang ang malaking problema ko kay Heidi. Dumalas pa ang pagkikita naming dalawa ni Sandra at ang lahat ng yun ay laro-laro lang. Yung sinasabing patikim-tikim lang, walang seryosohan. At doon ko nga ulit na-enjoy ang buhay ko. Popoy at Tasmin, may parte sa akin na nakukonsensya na rin dahil naglolo ko na ako sa asawa ko. Pero naisip ko, si Heidi nga ang una nagloko. Nagsinungaling at nanakit sa akin. Kaya bakit ako nakukonsensya? Bakit ko iisipin ang nararamdaman niya kung siya mismo ay hindi inisip ang mararamdaman ko noong nagloko siya? Noong mga oras na yon, quits na kami. Tabla na kami ng asawa kong si Heidi. At dahil sa gusto ko pang gumanti, ay itinuloy ko pa rin ang pakikipaglaro ng apoy kay Sandra. Kailangan ko na umuwi. Kanina pa ako ginugulo ni Heidi sa cellphone. Mamaya na. Gutom pa ako eh. Alam mo, gusto ko man. Pero kailangan ko na talaga umuwi. Magkikita naman tayo sa Sabado, di ba? Alam mo, nagtataka lang talaga ako. Bakit mo pa siya inuuwian? Di ba dapat matagal mo nang iniwan yun? Well, fortunately, mag-asawa pa rin kami. Kahit anong gawin ko, hindi yung magbabago. Sus, pwede yun. Mag-file ka ng annulment. Matrabaho, nakaka-stress, tsaka mahal yun. Nakakaubos ng pera. Kaya, hinahayaan ko na lang siya sa gusto niyang gawin sa buhay niya. Wala na akong pakialam sa kanya. Oh, wala ka na palang pakialam. Bakit hindi ka pa magstay dito? Another round? Ikaw kailangan ko na talaga umuwi. Tsaka may pasok pa ako bukas. Sige na nga. Teka. Tumayo ka lang dyan. May ilalagay ako sa polo mo. Ano? Ayan! Perfect! Baliw ka talaga. Bakit mo nilagyan ng kiss mark yung polo ko? Ito naman ang arte. Tinutulungan na nga kita makaganti dyan sa asawa mo. Ayos lang yan. Gusto mo maglagay pa ako ng panty sa bag mo eh. Ano? Pipiliin ko yung pula para alam mo na. Seductive. Wag na. Bakit pa parang pati ikaw nabibwisit kay Heidi? Manluloko siya eh. At galit ako sa mga babaeng manluloko. At bago ka mag-judge, ni minsan sa buhay ko, never ako nagloko sa partner ko. So I guess may karapatan ako mabwisit sa mga katulad niya. Bakit ka galit sa mga babaeng manloloko? Kasi yung nanay ko, iniwan ng tatay ko para sa ibang lalaki. Kaya yun, naging irresponsable siyang tatay at wala akong choice kundi ang alagaan ng sarili ko.
Alam mo, kapag naaalala ko yung ginawa ng nanay ko, kumukulo talaga ang dugo ko. In short, kumukulo din ang dugo ko dyan sa asawa mo. Iwan mo na nga yun. Hindi naman kasi ganun kadali yun. Hinahayaan ko na lang siya. Wala na kaming pakialamanan sa isa't isa. O, siya, alis na ako. Oo, sandali lang. Para mas lagi na siyang maselos. Ito talaga. Pauwi rin sa wakas. Saan ka galing? Pakialam mo. Pakialam ko. Seryoso ka, Lawrence, ha? Nakalimutan mo na ba kung sino ako? Asawa mo ko. Buong gabi kong naghintay sa'yo. Halos mamuti na nga yung mata ko tapos yan yung ibubungad mo sa akin, ha? Pakialam ko? Okay, fine. Nakitulog ako sa ibang bahay, okay na? Masaya ka na? Pwede na ba ako maligo? Ah, sa ibang bahay. O baka naman sa ibang babae. Makipag-usap ka sa sarili mo. Wala akong panahong makipag-away sa'yo. Kinakausap pa kita, ha? Aray ko, ano ba, Heidi? Ano yung nasa polo mo, ha? Galing ba yun sa kabit mo, ha? Sino siya? Saan mo siya nakilala? Gano'n na kayo katagal? Hindi ba manahimik ka? Kung may babae man ako, wala ka nang pakialam doon. Ano akala mo? Ikaw lang yung marunong, ha? Ano to, ha? Gumaganti ka sa ginawa ko sa'yo? Gusto mo rin ba akong saktan? Oo! Gusto kitang gantihan. Gusto kong maramdaman mo kung gaano kasakit ang lokohin. Yung pakiramdam na pinagpalit ka sa iba. Hindi kita pinagpalit! Ano? Tumikim ka lang ng iba, yung ba yun? Lawrence, itigil na natin to. Parang awa mo na. Nasaktan kita. Nasaktan mo na ako. Okay na yun. Nakaganti ka na po. Ayusin na natin to. Huwag na natin mas lalo pang sirain yung relasyon natin. Lawrence, Huwag mong papanggitin sa akin ang salitang yan. Wala kang karapatan na sabihin yan at anong okay. Hindi pa yun okay. Yung nararamdaman mo, wala pa yan sa kalingkingan ng naramdaman ko. Wala kang karapatan magreklamo ngayon dahil sa'yo nagsimula ang lahat. Gumanti lang ako. Popoy at Asmin, pinili kong magpakamanhid para sa asawa kong si Heidi. Pinili kong magpikit mata na lang sa nakikita kong sakit. Nagbingi-bingihan sa sinasabi niyang nasasaktan na raw siya sa mga ginagawa ko. Sa totoo lang, gusto kong maawa pero Popoy at Asmin, mas nananaig ang galit sa akin. Yung kagustuhan na masaktan pa si Heidi dahil sa totoo lang, mas nakakabaliw sa sakit ang ibinigay niya sa akin nang magloko siya sa relasyon namin. Hashtag Dear MOR Patikim. Dear MOR. Popoy at Asmin, sa loob ng 6 na buwan ay itinuloy ko ang ginagawa namin ng kalaro ko na si Sandra. Ni isa sa mga pagkikita namin ay hindi ko inilihim sa asawa kong si Heidi. At kasabay noon ay sinubukan kong ibalik ang sarili ko. Nag-umpisa akong mag-gym. Hindi kasi nawala sa isip ko noon na kaya siguro ako niloko ni Heidi ay dahil sa napabayaan ko na nga ang sarili ko. Kasabay noon ay nakita ko ang mga effort ni Heidi na bumalik kami sa dati. Pero Popoy at Asmin, ako ang nagmamatigas. Dahil para sa akin ay hindi ganun kadali yun. Hindi niya basta-basta may babalik ang lahat sa mga simpleng paglalambing at pag-aasikaso lang. Habang tumatagal, pabigat na ng pabigat yung binubuhat mo, ah. Mukhang seryoso ka sa pagpapaganda ng katawan. Kailangan para gumawa ulit. Excuse me, mister. Hindi ako nakikipag-fling sa pangit, kaya ibig sabihin, gwapo ka. Naks naman. Kung gwapo ako, hindi sana ako niloko ng asawa ko. Hindi ako naniniwala na sa oras lang siya may problema. Panigurado na turn off din sa akin yun. Sa katawan ko. Wala na kasi akong oras para mag-gym nun . Puro trabaho lang ako, kaya medyo, alam mo na, karoon ako ng bilbil. Oo, Hindi naman, ah. Alam mo, isa lang ang dahilan kung bakit may naglolo ko. Alam mo kung ano? Malandi sila. Yun. Kaya wag niyang gawing dahilan yung katawan mo. Okay naman, ah. Nakapasa nga sa akin, eh. Alam mo, ikaw puro kakalokohan. Konting-konti na lang masasabi ko nang nai-inlove ka na sa akin. Wow, ha?
Medyo makapal yata ang mukha mo sa part na yun. Hoy, hindi. Nagsasabi lang ako ng totoo, no? Akala ko in love ka na eh. Baka nawawala ka na sa usapan natin. Hindi ako katulad ng ibang babae dyan na nakipag-sex lang in love na agad. Like, hello? Hindi ganun kadali yun. Well, nabanggit mo na rin yung love-love na yan. May sasabihin pala ako sa'yo. Ano yan? Naalala mo ba yung lalaking kinukwento ko sa'yo? Yung namumukod tangi na sineryoso ko. Si Ethan? Alam mo ba nakikipagbalikan siya sa akin ngayon? Talaga? O may bala ka bang balikan? Hindi ko alam eh. Tinatansya ko pa. Pero parang gusto ko. Kasi syempre, sayang yun. Medyo matino din yun. Katulad mo. Alam mo, gusto mong balikan. Nakikipagbalikan naman sa'yo. Bigyan mo ng chance. Malay mo yan ang hinihintay mong pagbabago sa buhay mo. Wow. Kung makapagsalita, parang may maayos na love life ah. Ikaw, nakikipag-ayos sa'yo ang asawa mo, di ba? Bakit hindi ka pumayag na makipag-ayos na? Magkaiba kasi tayo ng sitwasyon. Ikaw iniwan ka dahil sa career. Ako, hindi ako iniwan pero pinagpalit ako sa iba. Ang masakit, wala akong kawala dahil asawa ko siya. Kaya hindi ganun kadali yun. Ang daming satsat. Magbuhat ka na nga lang dyan. Tapos mamaya ako naman ang buhatin mo. Bakit yung katawan ko dun ah? Buti na lang, kapag-shower na ako sa gym. Pwede na ako matulog. Ay, salamat, nakahiga rin. Nakauwi ka na pala. Hindi kita napansin. Pagod ka ba? Harap ka naman dito. Anong kay? Bakit ganyan yung suot mo? Hindi mo ba nagustuhan yung suot ko? Binili ko to para sa'yo. Para naman maakit ka ulit sa akin. Gusto mo ng masahe sa buong katawan? Magaling ako doon. Naalala mo pa ba? O kaya baka gusto mong diretso na tayo doon. Pwede naman. Heidi, sandali lang. Bakit? Sandali lang. Pagod ka? Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Hindi. Wala akong gana. Hanggang kailan tayo ganito, Lawrence, ha? Ginagawa kong lahat para magkaayos lang tayo. Tulungan mo naman ako. Hindi ko kaya tong mag-isa, no? Kasal tayong dalawa, kaya dapat ayusin natin to. Kaya mo nga sirain na mag-isa, di ba? Pues kaya mo rin tong ayusin na mag-isa. Sa sala na ako matutulog. Hindi mo ba talaga ako kayang patawarin, ha? Bumabawi naman ako, ha? Ginagawa kong lahat para pagkatiwalaan mo lang ako ulit. Tiwala yung sinira mo, Heidi. Hindi basta kung ano lang. Hindi madaling ibigay ang hinihiling mo sa akin. Dahil hindi rin madaling kalimutan yung ginawa mo. Popoy at Asmin, sa kabila ng mga ginagawa ni Heidi na effort, alam ko na hindi pa niya iniiwanan ang kabit niya. At dahil doon, mas lalo kong iniisip na hindi niya deserve ang pagpapatawad ko. Kahit ayoko, iniiwasan ko. May mga pagkakataon pa rin na namimiss ko ang pagsasama namin noon na maayos ng asawa kong si Heidi. Nangihinayang ako dahil sobrang nasira na talaga ang lahat. Minsan napapaisip ako, maayos pa kaya namin to? Babalik pa ba kaya kami sa dati? Kung ako ang tatanungin, kahit papaano pa naman, ay may pagmamahal pa rin ako para kay Heidi. Dahil kung wala na, hindi na ako dapat nasasaktan ng ganito. Oh, mukhang gumaganda ang pangangatawan mo, anak, ha? May ginagawa ka ba? Nag-gym na po ako pa. Para, alam niyo na, maging kasing katawan niyo na po ako. Ikaw talagang bata ka, oh. Mabuti naman kung ganun. Maganda yan, hindi mong pinapabayaan yung sarili mo. Dapat nagpapagwapo pa rin tayo sa harap ng mga misis natin. Anak, kamusta na pala ang pagsasama niyo ni Heidi? Parang kaninang umaga napansin kong hindi kayo nag-uusap. Ayos lang ba kayo? Opo, ayos lang po kami. Ganun lang po talaga kami. Nako anak, iingatan mo yung asawa mo ha? Hindi ka na makakahanap ng kasing bait ni Heidi. Kaya nga masayang-masaya kami ng papa mo dahil siya ang pinakasalan mo. Makakahinga na kami ng maluwag. Alam kasi namin na may mag-aalaga at magmamahal sa'yo kapag nawala na kami parehas. Maano ka ba naman? Latang inaalagaan naman nila yung isa't isa. Kung wala namang problema yung dalawa kaya wala tayong dapat ipag-alala. Pero, Lawrence anak, kailan yung baka bibigyan ng apo? Oo nga, Lawrence. Ilang taon na nga ulit kayong kasal ni Heidi? Maglilimang taon na po. Oo, yung tagal na pala. Dapat nga 2 na ang anak nyo. Bakit hanggang ngayon wala pa?
Wala pa po kasi sa plano namin. Medyo busy pa po sa mga trabaho. Nako anak, hindi pwede yan. Bigyan mo na kami ng apo na sasabik na akong mag-alaga ng bata. Alam ko na. Bakit kaya hindi kayo magbakasyong dalawa? Saan naman po? Edi sa probinsya natin. Sa Iloilo. Ang daming magagandang lugar doon. Pero huwag kayong tutuloy sa bahay para hindi ka maistorbo ng papa mo. Mag-hotel kayo doon. Oo nga, at para naman yung anak nyo, made in Iloilo. Si Papa talaga. Alam ko na kung saan ako nagmana. Pero sige po, pag-uusapan na lang namin yan ni Heidi. Oh, ito na pala yung asawa mo Dumating na. Hello po. San ka galing, Iha? Nag-grocery po para sa hapunan natin mamaya. Magluluto po ako ng paborito ninyo. Aba, ang bait-bait talaga ng batang to. Oh, ang ganda naman ng bulaklak na yan. Nakita ko po dun sa sala. Sa inyo po ba to? Hindi akin yan. Heidi, sa'yo yan. Bigay ko yan sa'yo. Ha? Sa akin? Aba, ang sweet naman ng anak ko. Ay dapat lang yan. Magmahalan kayong dalawa para magtagal kayo. O siya, magpapahinga muna kami ni Papa para hindi na kami makaistorbo sa inyo. Kami na po bahala dito, Ma. Magpahinga po kayo na mabuti. Sige anak. Talagang bigay mo sa akin to, ha? Bakit? Pa-thank you ko yan sa'yo sa pag-aalaga sa akin kahapon nung may sakit ako. Salamat nga pala. Hindi ka tuloy nakapasok sa trabaho dahil sa akin. Ano ka ba naman? Hindi mo na kailangang magpasalamat, ano? Asawa mo ko, Lawrence. Dapat lang talagang inaalagaan kita. Pero, salamat dito, ha? Ang ganda. Nagustuhan ko. Alam mo, ngayon lang ulit ako nakatanggap sa'yo ng bulaklak. Last year pa yata yung huli. Oo, Valentine's Day. I-date sana kita nun kaso parehas tayong pagod sa trabaho kaya binilang na lang kita. Ang sarap pa rin pala sa feeling makatanggap ng bulaklak, no? Thank you. You're welcome. Oo nga pala. Gusto mo bang magbakasyon? Bakasyon? Kasama si nanay? Hindi, tayo lang. Parang tulad ng dati, di ba? Palagi tayong pumupunta kung saan-saan. Saan naman tayo pupunta? Saan mo ba gusto? Parang gusto ko ng beach. Palawan? Sige, magpalawan tayo. Sige, sabihan mo lang ako kung kailan para makapag-leave ako sa trabaho, ha? Sige, aayusin ko lang din tong sked ko sa trabaho. Lawrence? Ano yun? Hindi naman sa sinisira ko yung moment, ha? Pero, ginagawa mo lang ba to dahil nandyan yung mga magulang mo? Dahil gusto mong itago sa kanila yung totoong sitwasyon natin? Ha? Ginagawa ko to kasi gusto ko. Kahit wala si na mama dito sa bahay, bibigyan pa rin kita ng bulaklak. Aayain pa rin kita magbakasyon kasi gusto kitang makasama. Huwag mag-alala. Totoo itong pinapakita ko sa'yo. Popoy at Jasmine, unti-unti ay sinubukan namin ng asawa kong si Heidi na ibalik ang dati naming samahan. Itinigil na rin namin ni Sandra ang ginagawa namin dahil gusto niyang makipagbalikan na rin sa ex niya. Kaya pagkatapos noon ay nawalan na kami ng komunikasyon sa isa't isa. Dumating na nga ako sa puntong gusto ko na talagang ayusin ang lahat sa amin ng asawa ko. Mag-umpisa ng panibago at kalimutan na ang masasamang nangyari. Nasaan na kaya yun? Gabi na, dapat nakauwi na siya. Matawagan nga ulit para alam ko kung nasa na siya. Hello? Hello, nasa ka na? Mag-aalas 9 na ng gabi, na traffic ka ba? Sabihin mo lang, susunduin kita. Hindi na. Malapit na ako sa bahay. Ito na nga ako, paliko na kami. Kay Sheila ako nagpahatid. Sige, ingat kayo ha. Bye. Bye. Sila na siguro yun. Sila na nga. Teka, hindi naman si Sheila yun ah. Si ano yun ah? Okay. Ay, sabi ko na nga ba eh. Ay, Diyos ko! Ikaw pala yan, Lawrence. Akala ko multo eh. Kanina ka pa ba nandyan? Oo. Okay. Kumain ka na ba? May dala akong pagkain para sa'yo.
Kumain kasi kami ni Sheila sa labas. Baka wala kang ulam dito, kaya eto. Kumain na ako. Di ba sabi mo si Sheila yung nagatid sa'yo? Oo, bakit? Sigurado ka ba? Base kasi sa nakita ko, hindi babae yung kasama mo eh. Ano ka ba? Pinagkakamala mo ng lalaki si Sheila ngayon? Siya nga yung nag-drive, di ba? Lalaki yung nakita ko. Binaba niya lang yung bintana ng sasakyan niya at may inabot sa'yo. Si Martin yun, di ba? Ano kasi, Ano? Wala ka nang ibang maisip na dahilan? Naubusan ka na? O dahil huling-huli na kita? wala lang yun, Lawrence. Nag-usap lang kami, tapos syempre, hinatid niya ako rito. Siya naman yung nagpumilit eh, hindi naman ako. Pero sumama ka pa rin! Ikaw na ang magpatay ng mga ilaw, matutulog na ako. Uy, sandali lang. Pag-usapan naman natin to. Maniwala ka sa akin. Wala nang namamagitan sa amin ni Martin. Ano ko maniniwala sa'yo? Kung walang namamagitan sa inyo, bakit hindi mo sinabi na siya pala yung kasama mo? Dahil ayoko magselos ka. Ayoko mag-away tayo. Pero dapat sinabi mo pa rin sa akin. Kahit man lang doon, may isip ko na wala kang tinatago sa akin. Kaya uulitin ko, Heidi. Parang awa mo na, magsabi ka ng totoo sa akin. May namamagitan pa rin ba sa inyo ni Martin? Siguro pinagtatawanan mo na ako ngayon, no? Kasi sa pangalawang pagkakataon, nauto mo na naman ako. Pero makikipaghiwalay na ako sa kanya. Kailan? Ha? Kailan? Kapag walang-wala na akong tiwala sa'yo? Sabi mo, gusto mo magkaayos tayong dalawa. Kaya nga tumigil na ako sa kalokohan ko eh. Kasi katulad mo, gusto ko ring sagipin tong relasyon natin, pero wala ka pa rin pinagbago. Sinungaling ka pa rin. Lawrence, maniwala ka naman sa akin, no? Gusto ko itong ayusin. Makikipaghiwalay naman talaga ako sa kanya eh. Naghahanap lang ako ng tiyempo. At ako pa ang gusto mo mag-adjust. Ako pa yung maghihintay, ganun. Ha, nakakahiya naman dyan sa kabit mo, ha? Ako yung asawa, ako yung maghihintay sa inyong dalawa. I'm sorry. I'm sorry kung nasasaktan pa rin kita. Alam mo, tama na. Tama na, tapusin na lang natin. Hindi, Lawrence. Lawrence, hindi. Mahal na mahal kita. Hayaan mong ayusin ko to. Kahit maayos to, wala na akong tiwala sa'yo. Paulit-ulit lang ako maghihinala. At ganun ka rin. Masyado nang magulo yung nangyayari. At kung hindi tayo maghihiwalay, baka masanay na lang tayo sa sakit, sa gulo. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Parang awa mo, no? Gusto mo ngayon din, tatawagan ko si Martin, makikipaghiwalay ako sa kanya. Magre-resign ako sa trabaho para hindi ko na siya makasama. Para hindi ka na rin magselos o maghinala pa. Kaya natin to. Kaya pa natin magsimula ulit. Hindi. Wag na. Parehas na tayo nagloko eh. Parehas tayo nagsakitan. Yung pagsisimula na sinasabi mo, magagawa natin yun ng kanya-kanya. Magsisimula ako ng aking ganuntin yung sa'yo. Wala nang patutunguhan to. Lawrence, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo akong iiwan. Mahal mo naman ako, diba? Diba? Maawa ka sa akin. Huwag mo itong gawin, Lawrence. Di ko na to kaya. Tapusin na natin to. Maghiwalay na tayo dahil pagod na akong masaktan. Sabi nga nila, may mga samahan na kapag nasira na, ay mahirap nang ayusin pa. Isa kami doon ni Heidi. Popoy at Tasmin, tuluyan na ako nakipaghiwalay sa kanya dahil alam ko rin naman na malabo nang magkaayos pa kami. Umalis ako ng oras ding yun at bumukod na. Gusto pa rin makipagbalikan ng asawa kong si Heidi pero ako na ang sumuko. Nagsawa. Napagod. Siguro ito ang sinasabi naming magsimula ng panibago. Magsimula kami nang magkahiwalay na. Hanggang ngayon ay magkahiwalay pa rin kami ni Heidi, Popoy at Tasmin. Mahirap man at masakit, pero ito ang kailangan na namin gawin. Mas lalo lang kasi kaming magkakasakitan kapag pinilit pa namin na magsama kaming mag-asawa. Dito ko natatapusin ang sulat kong ito. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako sa inyo kung sakaling mapili ninyo itong i-ere sa inyong programa. God bless you all. Lubos na nagpapasalamat. Lawrence.
Dear M.O.R. Dear Patikim. M.O.R. Recap. Ang mga kwento ng puso mo.